Magandang hapon po sa ating lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube kung kayo po ay nasa Team Replay. Maraming nagtataka bakit ngayon? Di ba dapat bukas pa ng linggo ako magla-live? Meron po kasing Loyalty Day bukas sa UPLB at may parada at kasali tayo. Tapos sa hapon may mga gagawin tayo. So baka wala akong oras bukas. Kaya ngayon ko namin nabuting mag-live. Anyway, yung iba naman na hindi makakapanood ngayon, andyan naman po lagi ang replay sa YouTube. Marami pa tayong pag-uusapan ngayon. Actually, unahin natin yung tungkol sa pagiging espiya di umano ni Alice Go. At pagkatapos, susundan natin ito ng iba't ibang mga topics tungkol sa eleksyon sapagkat nagsimula na ang campaign, ang election season. Nagsimula na mag-file ng kanilang mga certificates of candidacy ang mga kandidato sa iba't ibang posisyon. Pero bago muna yan, kailangan ko munang talakayin yung isang personal na bagay na nangyari sa akin. Siguro sa iba hindi na lingid sa kalaman ninyo. Ako po ay itinalaga na Vice Chairperson ng Board of Directors ng PTV4 Network Incorporated. Ang naglagda po ng aking appointment ay si Pangulong Marcos mismo. At nung Biyernes, nakaschedule sana akong manumpa. Kaya lang, Biyernes ba? Huwebes. Nung Huwebes. Kaya lang nahuli ako kasi hindi tayo nakahabol sa sa traffic, gawa ng traffic sa South Luzon Expressway. Ganun pa man, ay manunumpa na lang po tayo sa ibang araw. Na formality na lang 'yon sapagkat na pinirma naman po yung oath of office ko. So, ako ay ako ngayon ay kasama sa Board of Directors bilang Vice Chair ng PTB4 Network Incorporated o PTVNI. Ito yung kumpanya, government-owned and controlled corporation ito na siyang namamahala sa PTB4, Channel 4. Ang chairperson po ay si Oscar Orbos. Ewan ko kung kilala niyo siya. So maraming nagtatanong, dalawang bagay, bakit ko tinanggap? Kasi di ba nang sabi naman ako sa inyo na hindi ko ako tatanggap ng posisyon. Kaya lang nagpabago po ng isip sa akin kasi kami kasi sa UP, meron kami ngayong parang ah ina-acknowledge namin na dapat ang university in the service of the people. Service University. So parang isa ito sa mga pagkakataon na pwede kang manungkulan at magsilbi sa bayan. Nakita ko na ang hamon sa amin sa UP ay para magsilbi sa tao. Yung ginagawa ko ngayong live dito ay isang paraan. Pero mas marami tayong magagawa kapag nakaupo ko bilang Board of Directors member o Vice Chairperson. Sapagkat yung mga desisyon tungkol sa programa, sa nilalaman, sa kung paano patatakbuhin ang media, lalo na ang government-owned channel na PTB4, ay pwede pa nating maimpluwensyahan at baka meron tayong magawa at maitulong doon. So hindi naman siya political na posisyon. In fact, malapit sa puso ko sapagkat ako naman ay isang guro. So ang posisyon ko ay reserved for the education sector. Ako magpo-provide ng inputs mula sa education sector kasi isa sa mga mandato po ng PTB4 ay education programming. So, isa po yan sa nakita kong paraan na kung sa matutupad ko yung utos sa amin ng mga administrador ng UP na gumalaw kami na nagsisilbi sa tao. Hindi ito partisan na usapin, ito ay paninilbihan. So, sa gabi ko sa sarili ko, siguro nagbabago naman isip ng mga tao kung ito ay para sa kabutihan ng bayan ay gagawin ko. Total, ito naman ay hindi full-time position. Mananatili pa rin akong propesor ng UP. Ito ay ano lang, dahil board of directors ay during meetings na ako magre-report sa PTB4 pag merong board meeting. Pero hindi po ako araw-araw na empleyado doon. So, ang isang gusto kong, so yun yung, kasi may nagtatanong, di ba sinabi ko daw sa inyo, in fact, I made it a point that in one of the episodes, hindi ako tatanggap ng posisyon. But after that, nagkaroon ng mga pag-uusap sa loob ng pamantasan ng UP na kung saan paigtingin ang service nature ng university. And so I thought that that is the best way to serve.
in a broader sense, more than what I'm doing now. Kasi ang na-influence ko lang naman dito yung mga followers ko. Pero kung naandun tayo, mas mataas, mas broad ang pwede natin mag-influensya. Ang ikalawa, ayun, marami na nga mga nagtotroll at halos lahat ay diehard Duterte supporters. Orang tawag ko sa kanila diehard Duterte trolls, mga DDT. Ano man ang DDT? Lason yan eh. Na talagang matitindi ang mga sinasabi. At ang nakakahiya nito, kasi yung aking opisina, yung School for Environmental Science and Management sa UPLB, syempre nag-post sila ng isang PubMat na kinalulugod nilang i-anunsyo na ako na isang faculty ng CESAM ay na-appoint na ano na sa isang posisyon na mahalaga. So bilang pag pagtingin din sa akin bilang kasama sa kanila sa aming opisina. Subalit ito ay nalulungkot ako sapagkat ito naman dahil nga ang espasyong ito ay public, nag-provide dito ng opportunity naman sa mga may masasamang tangka, mga maitim ang budhe na mga hindi maka-move on. Mga maka-Duterte, malinaw naman kasi ang kanilang common lagi. So nag-ano naman, yung hindi ito mga galit, ito mga galit kay Marcos. Pero ako tingin ko hindi ito mga dilawan eh, hindi ito mga pink eh. Ito ay mga Duterte supporters kasi ang mga lagi sinasabi, so ang aking pag paghimo daw sa puwet ni BBM ay nagbunga na dahil ako daw binigyan na ng posisyon. Kaya ako daw pala tinitira si Sara Duterte at ang mga Duterte dahil ako ay naghahangad ng posisyon. Mga ganon. Ay nahiya na ako sa aking mga kasamahan sa Sesam kasi yun ang aming website, yun naman ay academic website yun. Pero ngayon ito ay naano na napupulyot na ng dumi ng mga DDT o DDS ng kanilang toxicity. Na parang pati yun na-infect. So ako ay humingi ng pamanhin sa mga kasamaan ko sa SESAM at kung kayo man ay merong mga na-post tungkol sa nag-share tungkol sa aking pagkaka-appoint at kayo nakakatanggap ng mga ganong klase ng komentaryo, humingi din ako pamanhin sapagkat naging daluyan tuloy ako ng pagiging narumihan ang nadumihan ng inyong espasyo. Ako humingi ng tawad, humingi ng pamanhin, bagamat kung sana i-ignore nyo na lang, kasabi gano'n naman ang ginagawa ko, ini-ignore ko na lang. Masakit basahin pero ini-ignore ko na lang at saka kung kaya nyong i-block na lang yung mga yan o i-manually i-delete, okay lang. Mas maganda nga yun. Nasa sa inyo po yun. Kasi itong mga taong ito, sanay kasi sila na yung mga dati nila mga pinupuon sa social media. Ito yung mga tao na wala namang kwalifikasyon, binigyan lang ng posisyon dahil sumipsip o kaya nang aaway ng iba. Sanay sila sa ganun eh. Akala nila, ang isang tao nabibigyan lang ng posisyon dahil bilang reward sa pagiging sipsip o bilang reward sa pagiging palaaway, pitbull. Hindi nila tinitingnan na may mga tao talagang nalalagay sa posisyon dahil kwalipikado sila. Sanay kasi sila, yun ang mga kasamahan nila, hindi kwalipikado, nalalagay sa mga posisyon na hindi dapat nila paglagyan. Hindi ko na kailangan pong manira ng tao, hindi ko kailangan siraan si Sara Duterte para i-post ang sarili ko sapagkat kung babasahin nyo ang curriculum vitae ko, naandun po ang qualification ko. So sino mang nagdududa, maging sa inyo man ngayon dito sapagkat alam ko may mga DDCS na nanonood din ngayon. At may mga komentaryo na rin yan sa baba. Panahon nyo na para gumante, ano, di ba? Kasi, ano, ito masasabi ko, hamunin ko kayo na tingnan nyo ang aking curriculum vitae. Ipopost ko yan in public para makita ninyo kung ano ang klase ng kakayahan ko para hindi nyo tinatawaran at para masabi ninyo na kailangan kong siraan si Sara Duterte para mapalagay ako sa pwesto. Maawa na muna kayo sa bayan. Ni hindi nag-factor in dito ang politika kung bakit ako nalagay dyan sa posisyon na yan. Walang politika ito. Ito dahil lamang sa ako'y kwalipikado. Hindi naman ako pinabili lang sa pansitan, naging USEC na. O pinabili lang sa pansitan, naging ano na, naging head na ng isang agency. Hindi naman po ganun. Ako po ay may kakayahan naman. Hindi naman ho so siguro ako magkaka-PhD kung ako'y bobo. At hindi kailanman ako gagamit ng impluensya o sisip-sip para lamang makakuha ng posisyon. Kung ako'y itatalaga sa posisyon dahil kwalipikado ako. At kung inilagay ako ng mga tao na bilang bilang gantimpala din dahil sa
sa mga ginagawa ko ay hindi ko hinangad yun. Hindi ko sinadya na gumawa ng ganito dahil nagpapapansin ako para mapalagay sa posisyon. So yun lamang. So magkaroon tayo ng malinaw na usapan dito. Okay? So yun lamang yung dalawang ibig kong sabihin. So, okay. So, punta na po tayo sa mga paksa natin ngayong araw na ito. Una muna yung pagiging espiya di umano ni Alice Go. Sapagkat doon sa pagdinig, nakita na nailabas na yung programa ng Al Jazeera, yung 101 East na kung saan na-feature na si Alice Go ay nabanggit yung kanyang pangalang Chinese Gu Waping na siya ay isang Chinese spy. So yung mga ganitong klase ng mga ebidensya ang maganda. Bagamat ang solusyon dito actually yung siguraduhin na hindi lamang meron tayong batas na epektibo para mahuli ang mga espiyang 'yan. O pag o mapigilan natin na may mga espiyang dumating sa Pilipinas, kundi siguraduhin yung implementasyon. Siguraduhin na yung mga ahensya ng gobyerno ay maayos ang ginagawa. So dapat may preventive measure na tayo. At dito ako masyadong concerned kasi alam niyo sa ibang bansa kung nanonood kayo ng mga spy na programa, tahimik lang ang intelligence doon. Tahimik. Kaya sila nakakahuli ng espiya kasi tahimik. Yung ibig sabihin niyan, ang kanilang anti-espionage na mga pagkilos ay hindi dinadaan sa hearing ng Senado. Kasi sa totoo lang, kung may mga espiya na nga sa Pilipinas at ganyang kaingay ang mga nangyayari sa Kongreso, sa Senado, nakikita nila kung anong ginawa kay Alice Go, aba, eh di magtatago na lalo yan, nagiging mulyan, di yan nagpapalabas, mag-iingat yung mga yan kung tunay talaga may mga espiya. Alam naman natin kung paano kumilos sa mga espiya. Yan ay mga minsan mga, ano yan eh, kung minsan mga sleeper yan, natutulog lang. At yan ay mabubuhay, gigising lang yan pag kinakailangan. Matutulog niya mananatili sa kanilang mga burrow, magsisiksikan yan doon sa kanilang pinagtataguang mga lungga. Ang mga double life nila. Kasi sa ingay ng ating mga senador at congressman. Hindi ba? Eh, ikaw ba kung espiya ka, nakita mo ginaganon si Alice kung totoong espiya, eh ano ga, di magtatago ka lalo, mag-iingat ka. Paano ka magpapahuli? Hindi ka na magpapahuli. Inuuna kasi natin ang ano yung paglaban sa espionage, hindi yan dinadala sa mga ganyang klase ng ingay. At isa pa, alam mo isa sa mga strategy ng anti-espionage, yung nagkikreate ka ng double agent, ginagawa yan sa Amerika, napapanood natin yan sa mga TV programs o movies. Yung kunyari, espiya, si Alice ko, ang gagawin siya ay, sa halip na hulihin, papakawalan siya bilang double agent. Magsabi niya, magiging ahente din siya ng daan okay, nahuli siya. Ang gagawin ng Pilipinas, makipag-deal sa kanya, pero quietly, hindi ka namin huhulihin, hayaan namin ikaw gumawa. Pero, double agent ka, dapat nagpo-provide ka ng information din sa amin. Ganon. Ginagawa yan ng Central Intelligence Agency. Ginagawa yan ng lahat ng mga intelligence agencies ng mga bansang maaayos ang espionage policies and practices. Sa Pilipinas lang, dami nating dakdak. Hindi ba? Inuunan natin ang grandstanding. You do not fight espionage by overt legislation. Kaya nga covert yan covert operations yan Hindi ba? Overt hearings in aid of legislation. Panginoon ko. Hindi ba? O di ngayon, sa halip na may oportunidad tayong pakinabangan si Alas Go bilang isang double agent para mag-provide ng information sa atin. O ayan, magamit natin para labanan ng China. Wala na. Goodbye. 'Di ba? Kasi madal maiingay tayo Inuuna natin yung performance. So ano ngayon mangyayari? O di si Alice go, hulihin. Pero yung iba pang mang espiya sa buong Pilipinas ngayon na nagtatago, siguro ang iba dyan, hindi natin alam, baka congressman, baka senador, o mayor din, o ano. Hindi yan magtatago na lalo yan. Hindi na yan magpapahuli. Mag-iingat na yung mga yan. Meanwhile, nagpo-provide sila ng intelligence information sa ating mga kaaway.
Hindi ba maging sino man ito? Kasi nga, masyado tayong madaldal. Masyado tayong performance-oriented. Di ba? Inuulit ko, the best way to deal with espionage is through covert operations and covert strategies. Ay, nako. Anyway, ang susunod nating paksa, hindi na tungkol kay Alice ko, tungkol na sa mga election-related na mga usapin. Ang unang tatalakayin ko yung issue ng premature campaigning. Kasi maraming nagsasabi, bakit daw wala pang kampanya? Andiyan nakikita mo na yung mga poster, mga tarpaulin, mga billboards. Ang mga kandidato, hindi ba premature campaigning yan? Alam nyo po, dati-rate, ang Batas Pambansa 881 o Omnibus Election Code, dinefine ang premature campaigning, yung pangangampanya na hindi pa nagsisimula ang campaign period ng isang kandidato, pangangampanya ng isang kandidato na hindi pa nagsisimula ang campaign period. Kaya lang, nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema na dahil sa automation ng eleksyon, ang kanilang interpretasyon na ngayon sa batas, dahil andun nga sa automated election law, nakalimutan ko na yung section, basta may ganung provision, na ang nagsasabi na ang isang taong nag-file ng Certificate of Candidacy, nagsisimula lang maging official candidate sa simula ng kampanya. Himayin natin na ang premature campaigning kapag ang isang kandidato nangangampanya bago magsimula ang campaign period. So, kung ito ang interpretasyon, lahat ng mga nakikita natin yan ng mga campaign paraphernalias, puro yan premature campaigning, pwede yan gamitin para madiskwalipika ang kandidato. Pero dahil nagbago na ang batas at ayon sa interpretasyon ng Korte Suprema, okay? Ikaw, kahit nag-file ka ng COC, hindi ka pa officially a candidate. Magsisimula ka lang na maging official candidate pag nagsimula na ang campaign period. So saan pa yung pwede ka mag-premature campaign? Kasi ang nagpe-premature campaigning lang ang isang kandidato bago magsimula ang kampanya. Magiging kandidato ka lang officially pag nagsimula na ang kampanya. Gets mo? So wala nang period na pwedeng magkaroon ng premature campaigning. In fact, ang naging conclusion ng Korte Suprema doon sa desisyon na yon ay wala na, hindi na pwedeng i-penalize ang premature campaigning. Hindi na yan punishable. Meron pa rin premature campaigning pero hindi na siya punishable legally. Kasi hindi na, wala nang espasyo. So sabi ng Korte Suprema, kung kayo ay galit dyan sa patas na yan, ay hindi ang korte ang dapat yung puntahan. Punta yung Congress, palitan nila ang wordings ng law. Kasi nakalagay nga naman kasi doon, naurirat ko. Kasi nag-research naman ako eh. Ako magsalita. Ang tunay talagang, at sinabi naman talaga doon sa provision na ang isang kandidato, naging official candidate lang sa simula ng campaign period. Small phrase that changed everything. So ngayon, tanggapin na natin na maluwag sa ating mga dibdib na yung mga nakikita, hindi pa nagsisimula ang campaign period, matagal pa, talaga makakita na tayo ng mga paraphernalia, mga campaign posters, campaign. At ang irony nito, after nagsimula na ang campaign period, hindi na premature campaigning ang pwedeng ikaso sa kanila. Ang pwedeng ikaso na sa kanila yung hindi nila sinusunod yung batas na dito lang magpapaskel, yung meron na silang mga dimension, ano yung pag sumobra na sa airtime ang kanilang mga ang kanilang mga campaign plugs sa mga estasyon and so on. Yun. Doon na sila dadalihin. Dadalhin na sila sa violation ng election rules by violating campaign rules. Pero hindi wala nang premature campaigning. Kasi hindi na nga sila pwede mag-premature campaigning at wala nang premature. Hindi pa sila kandidato eh. Ang pwede lang makasuhan ng premature campaigning ang kandidato. So sana maging malinaw yon. Tapos, ang sunod natin pag-usapan ngayon na related din sa eleksyon ay yung tungkol sa mga surveys. Ako paliwanag ko na yan dito sa usapang politika maraming beses kasi nagsisimula na naman mga surveys. At naipaliwanag ko rin sa inyo na ang survey may scientific basis yan.
Maraming nagtatanong ano naman daw ang basehan kung na 1,200 lang ang tatanungin, parang malalaman mo na kung ano yung opinion ng marami on lahat. Sabi ko, di ba parang ano lang yan, bulalo. May malaking ano ka, nagluto ka ng bulalo. Gusto mong tikman kung maalat o matabang. Gusto mong malaman. Wala namang inumin, kainin mo yung buong bulalo para malaman mo kung maalat o matabang. So, ang gagawin mo, hahaluin mo lang siya, kukuha ka ng sasabaw, titikikman mo kung maalat o matabang. Ganon din, kung malambot na ang karne, alam namang kainin mo lahat ng karne para malaman mo kung malambot o matigas. Di ba, kukuha ka lang ng sample. Ang tawag ko doon, sampling. Okay? At ang sample, dapat may scientific basis po yan. Ang basis niyan, yung dapat probability sampling. Ibig sabihin, kada tao ay may equal chance na mapipili. Anyway, hindi natin pag-uusapan yung science dito. May mga ibang future, mga episodes na pinag-uusapan. Ang sinasabi ko lang, ang survey may basehan yan. Pero hindi naman absolute. Kasi pag mali ang sampling mo na ginawa, merong problema. Hindi rin siya kapani-paniwala. Katulad ng kapag ang survey mo ay online, na kung saan yung mga tao ay sila na yung kusang sumasagot. O kaya, yan ay hindi ka panipaniwala kasi hindi yan random sampling. Kasi nasa kusa ng tao eh. Dapat ikaw ang namimili na random. Yung lahat may equal chance sa mapili. Pero pag ako na yung nagbo-volunteer, hindi na yung random. Kunyari, nagtanong-tanong ka sa kalye, yung mga kalye survey, hindi po yan random. Kasi hindi, ano, kung sino yung makasalubong yun. Pero hindi lahat ng tao makakasalubong. Wala kang equal chance na makakasalubong mo sila. So yung mga ganyang survey, hindi dapat yan masyadong pinapaniwalaan dahil yan po ay hindi reliable. Ganun pa man ang tanong, sino ba dapat ang nakikinabang sa survey? Ganito po yan. Ang tunay na may gamit ng mga survey ang mga kandidato. Para malaman ng kandidato kung saan siya malakas, saan siya mahina. Magpapakandak siya ng survey. Ano ba ang tayo niya pagdating sa eleksyon? May chance ba siya? At para maging in-depth, ang ibang nagtatanong pa saan siya mahina, saan siya malakas, anong lugar, sa mga babae ba, sa mga lalaki, sa mayayaman, sa mahirap, para alam niya yung strategy niya sa kampanya. Saan pa siya tututok, saang rehiyon siya malakas, saang bayan siya mahina, anong particular na mga demographic groups ang kanyang mahina ba siya ang suporta niya sa iglesia, malakas ba sa Katoliko, ganon, malakas sa pagdating, as if it matters, So, alam niya para magawa niya ng paraan na bago dumating ang eleksyon, meron na siyang gagawin ng mga hakbang. So, mas may gamit ang survey sa kandidato. Kaya ang mga kandidato, yan ay nagkukomisyon ng survey. Diba? Hmm. Ano naman ang gamit yan sa mamamayan? Actually, wala. Technically. Kasi ang mamamayan, dapat ang binoboto nyo kung sino yung gusto nyo, hindi yung mananalo. Di ba pinaliwanag ko na sa inyo ibig sabihin ng responsible voting? Ang responsible voting, voting wisely, means that you vote for the person who you think will best represent you, whether that person will win or lose. Ako, kahit alam ko na kung na matatalo ang aking kandidato sa survey, ang binoboto ko pa rin yung gusto ko kasi yun ang kinatawan ko eh. Wala, talaga minority ang katulad ko. So actually, walang gamit ang survey sa mamamayan kasi tayo binoboto dapat natin kung sino yung gusto natin. And then hayaan mo na ang mga numbers sa mag-play. Kung nagkataon naman swerte tayo, mas marami yung katulad natin ang mag-isip, fine. Kaya lang mga tao kasi ngayon, gusto lagi sa panalo tumaya. Kaya yung survey nagagamit nila sa postahan, nagagamit nila sa, maganda. Bakit ako boboto sa talo? Doon ako panalo para hindi ako nasi-stress, di ba? Para bang pagdating ng eleksyon, ako'y masaya, di ba? Hindi naman po ganyan dapat ang demokrasya. Pero yun nga, nagagamit ang survey tuloy na nagkaroon ng bandwagon effect na kung sino yung nangunguna sa survey, yun na rin ang yun, iboboto mo. Which is actually for me, not the case. So ang tunay na may gamit po ng survey, yung kandidato. Okay, so yan po ang tungkol sa survey. Ang isa pang tinalakay ko last week sa punto de vista, yung nuisance candidates.
Kasi klaro naman sa Section 69 ng Batas Pambansa 881, ang Omnibus Election Code, na pinagbabawal po ang nuisance candidate. Ano ba yung nuisance candidate? Ito yung kandidato na ang tanging layunin lang, hindi seryosong kumandidato, ang tanging layunin lang ay mockery, to mock the election process. Pag gawing katatawanan, umalagay ito sa talagang ano siya, pagtawanan o gawing katatawanan. Or kaya manlinlang o lituhin ang botante. Ano ba yung lituhin? Kasi nga deliberately may kapangalan, Antonio Contreras, nag-iba na lang yung isang kandidato, ang middle name ko P, yung isa ay C, ay tatakbo ako para malito ang tao. Di ba? Therefore, kung ilagay ay hindi malalaman kung alisin mo sa amin, di ba? Panglito yon, baka makabawas ng boto sa kabila. Yung yung mga botante na hindi ano, basta, ito ang boboto, ito ay ninalito, yung mga boto ng isa malilipat sa isa. Strategiya to ng mga kalaban minsan na mag-hire ng mag-arkila o magbabayad ng isang tao, babayaran ng milyones, tumakbo ka kung kapangalan ka para yung isa ay hindi manalo. Parang ganon. Yan, nuisance candidate yan. So, klaro na ang layunin mo ay hindi tapat. Ang layunin mo ay manggulo. Ang layunin mo ay gawing katatawanan ng eleksyon, lalo na kung talagang kita mo naman talaga yung ayos ng kandidato, di ba? Hmm. Yung mga sinasabi niya, siya ay si Tarzan, siya ay anak ng Diyos, di ba? Yung mga ganon. It's either sila ay gustong lokohin o hindi seryoso. Ang Korte Suprema noong 1965, nagsabi na hindi porket mahirap ang isang tao at walang kakayang mangampanya, ay siya ay nuisance candidate na. So, hindi na natin pwedeng sabihin na nuisance candidate ang isang taong porket mahirap ay, yun na, sasabihin mo na, nanggugulo lang yan. Noong 2019, ito ay nireiterate ng Korte sa isang kaso. Ah, ni Conrado Vasquez ba yun? O, Norberto. Ewan ko basta may kaso, I forgot the exact name. May kaso siyang sinampa noong 2019 kasi diniklara siyang nuisance candidate dahil wala nga siyang kakayahan magkampanya. Ay sabi ng Supreme Court, hindi pwede yan. Hindi ibig sabihin niya na porket mahirap ay aalisin nyo na. Ibig sabihin niyan, inaalis nyo na yung tao. Hindi naman siya nuisance kung talagang tapat siya at gusto niyang kumandidato. Hindi issue dito na may pera siya. And then, nung 2022, nagkaroon uli ng ruling. Same na tao kasi hindi disqualification nung 2019. Kaya nansala na naman yung COC niya dahil siya ay nuisance candidate yung 2022. Ito nga, lalong nagpaano to sa Supreme Court kasi sabi, paulit-ulit siyang kumakandidato. Ibig sabihin, seryoso siya. And the fact na nag-seek siya ng remedy, seryoso siya. Kasi ang ginamit naman ngayon na argumento ng COMELEC ay siya ay hindi popular. Hindi siya kilala. At saka, wala siyang political party na suporta. Ang sabi again ng Supreme Court, hindi porket ang tao ay hindi popular, nuisance na siya. Dahil kung ganon, ibig sabihin niya, election popularity na lang. Pangalawa, hindi kailangan na meron siyang political party na sumusuporta. So ito yung tatlo na hindi, ayon sa Korte Suprema, hindi pwedeng gamitin na basis para sabing nuisance ang isang kandidato. Una, wala siyang pera. Hindi pwede yan. Pangalawa, hindi siya popular. Hindi rin pwede yan. Pangatlo, wala siyang political party. Hindi rin pwede yan. Ang pwede lang maging basehan ng nuisance candidates ay, una, talagang kita mo naman sa asta niya, sa asal niya na wala siya sa tamang katinguan. Or kaya gusto lang talagang niyang pagtawanan o libakin ang proseso. Pangalawa, talagang meron siyang intensyon na manlindang o manloko ng tao sapagkat gusto lang niyang malito ang tao. Dahil kapangalan niya, usually, binagay talaga yan ang batas kapangalan niya yung ibang kandidato. Dahil dito sa dalawang dahilan na to, hindi sa seryoso talagang tumakbo. Gusto lang niya talagang manggulo, o gusto niya mandibak, gusto niyang pagtawanan, o maging katatawanan, o siya mismo, gagawin niyang katatawanan ang Kongreso, ay ang eleksyon. So maging maingat tayo sa pagsasabi. In fact, ang Korte Suprema, ang COMELEC nagsabi na wala silang idideklarang nuisance candidate na dahil mahirap.
o hindi popular. Sapagkat sabi nga ng Korte Suprema, hindi tama yun. Now, babanggitin ko na kasi may mga taong nagsasabi katulad ditong si Deo Balbuena, si Diwata. Sinasabi ng iba, nuisance candidate yan. Abay, mag-iingat kayo na sabing nuisance candidate si Diwata. Kasi parang yun na rin sinasabi na pag ganyan ang itsura ng tao, nuisance na. Parang gagawin niya ng katatawanan dahil komedyante siya, dahil siya ay vlogger lang. Hindi ganun. Kasi kung titingnan natin si Diwata, ang kanyang binavlog ay dahil siya ay proprietor ng paresan. Di ba? Vendor. Food. Food, ano siya food. Food ang kanyang business. Pares. At siya ay fourth nominee ng vendors party list, mga party list ng mga mga vendors. Oh, ano ngayon yung sasabihin yung siya ay pampagulo, 'di ba? Siya ay fourth nominee ng isang partido na inaccredit ng COMELEC. Tapos siya ay kabilang doon sa grupong yun. Sapagkat siya ay talaga naman vendor. Hindi naman sinasabi ng COMELEC na dapat ang itsura mo ay gwapo ka, maganda ka, o ano, hindi ka katawa-tawa, 'di ba? So yun yung yun yung pag-iingat tayo na sabihin siya ay na nuisance. Now, ang panghuli kong gustong pag-usapan ngayong araw na to ay tungkol sa party list kasi yun nga yung ano, yun yung panghuli nating pag-usapan. Tama ba ako? Teka. Meron akong yeah, I think chinecheck ko lang kung tama ba yung aking korigo dito kung party list nga ba. Yan, tama, party list nga. Ano ba yan? May senior moment ako no Friday ko lang ito ginawa eh. Ah, ang party list system po ay nilikha ng 1987 Constitution. Bilang isang forma ng isang sistema na kung saan sa House of Representatives may dalawang klase ng kandidato. Yung isa kandidato ng distrito, yung first district, second district, at yung isa kumakatawan ng isang party list. At yung party list na yon, bago mag 2013, ang tingin ng mga tao, ang party list na ito ay yung mga marginalized sectors lang ang kinakatawan, katulad ng urban poor, farmers, fishers, workers, mga ganon. Marginalized sector. Pero lumabas sa paghuhusga noong 2013 ng Supreme Court ng party list ay hindi lamang para sa mga marginalized sector. Ito ay kabilang din dito ang national at regional groups na underrepresented or define a particular interest. Okay? Regional groups, national groups na hindi necessarily kumakatawan ng marginalized sector. Katulad ng mga professionals, katulad ng mga nurses, teachers, di ba? Yung mga yan, hindi necessary yan ay marginalized. Ang women is not necessarily marginalized in the sense na may mayayamang babae. So, mas pinalawak ng 2013 ruling ng Korte Suprema ang sakop ng party list elections. Ayon sa saligang batas, ang miyembro galing sa party list ay dapat 20% ng total members ng Congress. So, klaro yan. Marami nagsasabi na ano ba, wala namang kwenta yung party list sa una, hindi nila naintindihan kung ang ano yan. Kasi sa party list, ang binuboto mo, hindi tao, ang binuboto mo partido. Okay? Marami ang nagsasabi, naku, alisin na yung mga yan. Kasi unang-una, malabo, hindi labo. Sa pangalawa, yung iba naman nakikita na ang party list system parang ginagamit lang ito ng mga ng mga mayayaman na sapagkat inaalaw ng party list system kahit ikaw isang partido, pwede ka magkaroon ng party list.
Provided na yung party list na yun, ni-register mo sa party list system, at ibang identity, kunyari, Liberal Party. Ang LP pwede magkaroon ng party list eh. Pero iba na yun sa LP. Hindi siya pwedeng tumakbo sa distrito, tatakbo siya sa party list. At yung dalawang yun, magkaibang partido. They're just in a coalition or in an alliance. But the one is created by the party. Ganon. Okay? At ang isa pang sinabi ng Korte Suprema, hindi ka kailangan miyembro ng party. Kunyari, ito ay grupo ng mga tricycle drivers. Di ba? Asosasyon naman nagtitinda ng ng LPG, di ba? O kaya asosasyon ng mga balut vendors. Hindi mo naman kailangan ikaw ay balut vendor. O hindi mo naman kailangan ikaw ay LPG um, dealer o ikaw ay tricycle driver. Ang sinabi ng Korte Suprema, basta ba meron kang advokasya doon sa sinusulong nila. Mapatunayan mo na meron kang track record of advocating for an issue. Kasi ang mga party list, kayan ay sectoral o local o regional. Ang kakaiba niyan, meron silang tinututukan talaga na issue. Isinusulong mo ang karapatan ng mga nurses, sinusulong mo ang karapatan ng mga LPG dealers. Yung Pamilya Ko Foundation na nabanggit ko nung isang araw, yun ang tinusulong nila yung mga non-traditional families. So, may mga ina-advocate sila ng mga grupo o mga issue o usapin. So, bagamat kung titingnan natin, pwedeng abusuhin ng party list eh. Na kung ano-ano, kunyari may politiko ako, gusto ko madagdagan ng seats ko, magkikreate ako ng mga party list, popondohan ko, patatakbuhin ko yung anak ko o yung asawa ko para maging nominee. Tapos madali namang gumawa sila ng advokasya nila eh, na kahit hindi organic eh. Nangyayari yan. Okay? Kahit ipinagbabawal ang religious representation sa party list, ay pwedeng ang isang relihiyon magkaroon ng party list pero hindi nila i-appear na religious, kundi something civic, advocating for one particular issue. Okay din yan. Pwede yan. So, madaling magkaroon ng gray area na naabuso tuloy. Pero at the same time, ang dapat nating isipin din, itong party list, ito naman yung nagbibigay daan para yung mga interest na malimit ay mapabayaan ng iba, ng district representatives na natututukan. So, sabi ko nga, let us not throw the baby out with the bathwater. Di ba pag tayo nagpapaligo ng bata, nadudumihin yung tubig. Itatapon mo yung tubig. Pero yung bata, huwag mong itapon. Yun ang metaphor. Huwag nating itapon ng bata na kasama ng tubig na pinaliguan niya. Ganon din ang party list. Huwag nating itapon totally yung system kasi may beauty naman ito. Ang beauty nito, dahil sa system na kung saan ang mga partido natin ay walang ideolohiya, ibig sabihin walang popularity, personalidad lang ang tumatakbo sa mga eleksyon, diba? Personalities. Kahit hindi mo inalam ang issue, basta ba gwapo, basta ba nagbigay ng ganitong klase ng tulong, etc. Itong party list system ang nag ensure na at least may daluyan ng interest at issue ang ating Kongreso. 20% of the seats are reserved for it. So at least marino na may mga partido na ang tumatakbo ayon sa issue, hindi lang ayon sa personalidad. So yun ang kagandahan naman ng party list. Kaya kung ako, wag nating itong totally evict sa system kasi may mga taong nagpo-post na alisin na to. Okay? Ang isang hindi ko naman gusto na nangyayari, yung mga, hindi ba, I know, may mga galit naman nito, ano? Sasabihin, si Prof talaga may pagkakomunista. Yung, ang ibang, dahilan kung bakit gusto niya itapon, kasi yun yung yun ang sinasabi nila dyan, dahil sa party list, tuloy may mga komunista sa Kongreso, katulad ni Franz Castro, katulad ni Arlene Brosas, katulad ni Raul Manuel. Di ba? Parang because of the party list, you have people like this. But, para sa akin naman, kung legal, kasi hindi naman talaga total kung ang pagiging kaliwa ay hindi pinagbabawal, kung wala kang ginagawang kalokohan. Gusto nga natin, kung legal naman ng pagkilos sa itong mga makakaliwang ito, ay bigyan sila ng puwang.
na mag-participate sa eleksyon. Total, hindi naman sila nakaka-majority. Tatatlo, apat lang naman yan. Mag-iingay sila. Pero pag nagsabutuhan, kung hindi naman talaga nila makumbinsi yung iba na tama ang kanilang mga pananaw, hindi sila mananalo. So, madaling abusuhin ang party list, pero pwede naman nating bantayan. And at the end of the day, ang firewall o ang ating security measure ay palaging tayong mga botante. Kasi kung tayo boboto na hindi natin iniisip ang ating mga boto, mananatiling posibilidad na gagamitin lang ng mga wais, ng mga makakapalang mukha, ang sistema laban sa atin. Pero kung tayo ay nag-iisip, nagbabantay, vigilant, eh kahit naman may magtatangka na gamitan ng sistema yan, hindi sila mananaig. Okay? So yun lamang po ang aking usapang politika ngayong araw na ito. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People at sana nakapagturo ako yung kaisipan ay plus ko ang puso at nakapagbabago ako ng mga pananaw sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. Okay, so again, kita-kita ulit tayo next week. Punto de vista ko, huwag niyong kalilimutan, lalo na ngayon ako ay board of directors member na ng PTB4. Lalo natin paigtingin ang suporta niyo sa akin. Sa Rise and Shine Pilipinas, umawat umaga, Lunes hanggang Biyernes, ang akin pong segment na punto de vista ay nag-a-appear ng mga bandang 7:15 to 7:30. Abangan niyo po yun. Pero panoorin niyo na rin po yung buong show. Lumipat na kayo sa PTV4. At pipilitin nating pataasin ang antas ng kalidad ng mga programa doon, lalo't na andun na tayo sa loob ng network. Tatapatan na natin yung mga sikat na mga istasyon. Okay? Okay, sige. Lagi ko sinasabi, ingat po tayo lagi. Ah, Babantay natin ang kalusugan, health is wealth. UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Gabi na po dito. Kung saan man kayo sa mundo. Ingat po. Until next time. Bye for now.